Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang panahong iyon, narinig ni Herodes na tetraka ang patungkol sa katanyagan ni Jesus. Sinabi niya sa kanyang mga lingkod, "Ito si Juan na tagapagbautismo. Siya ay muling nabuhay mula sa mga patay, kaya nakagagawa siya ng ganitong mga himala. Ito ay sapagkat si Herodes nga ang nagpahuli kay Juan noon. Ginapos siya sa ipinabalanggo alang-alang kay Herodias na asawa ni Felipe na kanyang nakababatang kapatid. Ito ay sapagkat sinabi ni Juan sa kanya, hindi matuwid ang ariin mo siyang asawa. Hangad ni Herodes na papatay siya, ngunit natakot siya sa mga tao sapagkat ipinilang nila siya sa isang propeta. Ngunit nang sumapit ang kaarawan ni Herodes, sumayaw ang anak ni Herodias sa harapan nila. Labis na nasiyahan si Herodes sa kanya, kaya nangako siya na manunumpa ay ibibigay sa kanyang anumang hingin niya. Sa udyok ng kanyang ina, sinabi niyang ibigay mo sa akin dito ang ulo ni Juan na taga-bautismo, nakalagay sa isang pinggan. Ang hari ay labis na nagdalamhati, ngunit dahil sa kanyang sinumpaan at sa kasalo niya sa dula, inutos niyang ibigay sa kanyang kahilingan. Nagsugo siya at pinugutan ng ulo si Juan sa bilangguan. Dinala ng kanyang ulo at nakalagay sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito sa kanyang ina. Dumating ang kanyang mga alagad at kinuha ang kanyang bangkay at inilibing ito. Pumaroon sila kay Jesus at ibinalita ito sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang kwento sa Mateo ay isang malalim na pagninilay tungkol sa pananampalatayang katotohanan at ang mga sakripisyo na dulot ng pagsunod sa Diyos. Sa kwentong ito, makikita natin ang kahalagahan ng katapatan sa mga prinsipyo ng maating pananampalataya, katulad na ipinakita ni Juan Bautista. Si Juan Bautista ay isang matatag sa kanyang paninindigan kahit na alam niya ang kanyang mga salita ay maaaring magdulot sa kanya ng panganib. Sa ating buhay, may mga pagkakataon na kinakailangan nating ipaglaban ang katotohanan. Kahit na ito ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaintindihan o hidwaan sa ating mga kapwa. Ang pagkamatay ni Juan Bautista ay nagpapakita ng pagsubok na dinaranas ng mga tapat sa kanilang pananampalataya. Sinasalamin nito ang mga hamon maaari nating harapin habang sinusuot ang kalooban ng Diyos. Maari tayong mapagod o matakot, ngunit ang ating pananampalataya ay dapat manatiling matatag. Ang kwentong ito ay nagpapakita ng epekto ng mga desisyon na ginagawa natin. Si Herodes, sa kabila ng kanyang takot sa mga tao, ay nagpasya pa ring patayin si Juan dahil sa kanyang pangako. Ito ay nagtuturo sa atin na ang mga desisyon natin ay dapat nakabatay sa tamang moralidad at hindi sa takot o sa opinyon ng iba. Ang pagninilay na ito ay nagtuturo sa atin na dapat tayong magkaroon ng tapang na ihayag ang ating pananampalataya kahit na may panganib sa pagsubok. Ang ating pananampalataya ay dapat manatiling matatag, gaya ni Juan na hindi natatakot sa kanyang kapalaran. Sa kabila ng pagkamatay ni Juan, ang kanyang mga alagad ay patuloy na naghahanap kay Jesus. Ipinapakita nito na kahit sa mga panahon ng pagkawala at pagdadalamhati, ay may pag-asa sa ating pananampalataya kay Kristo. Ang pagkamatay ni Juan ay hindi katapusan, kung hindi bahagi ng mas malaking plano ng Diyos. Sa kabuuan, ang pagbasa ng Ebanghelyo sa ating natunghayan ay nagiiwan ng isang paalala na sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya, dapat tayong maging matatag sa ating pananampalataya. Ipaglaban ang katotohanan at patuloy na umasa sa Diyos bilang ng mga pagsubok sa kabila ng mga pagsubok ng ating kinahaharap.
Bilang isang mananampalataya sa ating panahon, paano mo may papakita ang parehong katapangan at katapatan ni Juan Bautista kahit na sa nangangahulugan pa ito ng pagsalungat o pagiging biktima ng pagtutol? Gayun din naman, ano nga ba ang praktikal na hakbang na maaari mong gawin upang ikaw ay manatili sa landas ng katotohanan at karunungan? Manalangin po tayo. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyong banal na salita na nagbibigay liwanag sa aming landas. Pinagninilayan namin ang buhay ni Juan Bautista, ang kanyang katapangan at pagsasalita ng katotohanan at ng kanyang pagsunod sa iyong kalooban, kahit na ito ay nagdudulot sa kanyang kamatayan. Ikaw ang aming kanlungan sa mga panahon ng pagsubok at hamon. Tulungan mo kaming magkaroon ng katapangan na ipahayag ang iyong katotohanan sa mundo, kahit na ito ay nangangahulugan ng pagiging hindi popular o pagtanggap ng pagtutol. Bigyan mo kami ng lakas ng paninindigan na sa iyong mga prinsipyo at karunungan upang magawa ito sa pag-ibig at kapayapaan. Ituro mo sa amin kung paano namin maipapakita ang pananampalataya sa pamamagitan ng aming mga salita at gawa. Bigyan mo kami ng tapang na harapin ang mga hamon na aming kinakaharap at ng pag-asa na manatiling sa iyong tabi sa kabila ng mga paghihirap. Gabayan mo kami sa aming mga desisyon upang ang mga ito ay nakabatay sa iyong kalooban at hindi sa takot o sa opinyon ng iba. Tulungan mo kaming maging matatag sa aming pananampalataya at maging liwanag sa mundo. Salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at awa. Amen.